Nako, ito na ang breaking news natin ngayong gabi. Kaka-upload lang po ito ni General Romeo Pocis. Meron po siyang banat at matinding pasabog po kay BBM at ikatataranta ng Malacanang. Panoorin po natin ng sabay-sabay mga kababayan at magugulat kayo dito. Matataranta ang Malacanang dito. Ito na po mga kababayan ko. Panoorin po natin. Hello, Cavaliers, brothers and sisters in the long gray line. Hear this, not with your rank, but with your conscience. Our country is bleeding and it needs our help. A cancer of massive, pervasive, and mafia-like corruption has spread across the entire government, robbing our people of lives, homes, livelihood, and even hope. Draining our treasury, burying us in debt, driving investors away, dragging our nation toward economic collapse, and inflicting more pain and misery on millions of our struggling fellow citizens. And the harsh truth is this: corruption thrives because too many good men and women choose to remain silent. But we, PMA graduates, were not raised to be silent. We were forged into an ideal under one sacred banner: courage, integrity, loyalty. We swore an honor code that says, we will not lie, we will not cheat, we will not steal, nor tolerate those who do. Yet today, by our silence, we have tolerated the liars, we have tolerated the thieves, we have tolerated those who plunder our nation. What happened to the courage we once carried with pride? What happened to the loyalty we pledged to the Filipino people? What happened to the integrity we said was non-negotiable? My fellow Cavaliers, this is the moment when the country looks to us again, not for power, not for force, but for moral leadership. Let our indignation be heard. Let our outrage be unmistakable. Let us prove that the PMA still produces men and women whose integrity cannot be bought or silenced. Let's stand up, speak out. Let us reclaim the honor that shaped all of us. And so I end with one challenge, a challenge that we all know only a true Cavalier can answer. Are you all right, sirs? Mabuhay ang sambayanang Pilipino. So yan po mga kababayan ang matinding banat po ni Romeo Pocis. A call for moral leadership to all Cavaliers. Si General Romeo Pocis po, ito ay Armed Forces and Police Savings. Ito po mga kababayan, ito po yung kanyang National Security Council of the Philippines, Armed Forces and Police Mutual Benefit Association, Philippine Economic Zone Authority, Director ng Development Corporation. Ano po ito? General Pocis po ito mga kababayan ng Air Force. So napakatindi ng kanyang mga panawagan dito. Ano naman sinasabi ng mga komento dito mga kababayan? So ito po yung mga comment po dito. Babasahin lang po natin para po
malaman ng mga kababayan natin ang mga saloobin ng mga naniniwala po kay General Pokis. Napakatindi ng kanyang pasabog dito. Ito po ang mga komento ng mga kababayan natin. Sila ba'y agree kay General Pokis, mga kababayan? Ito po. I-ano po natin para malaman po natin ito. Ito po yung mga komento. So sabi ng comment, may the Lord be with you, General Romeo Pokis. God knows what your team and people are fighting for. God sees your pure heart and your pure intentions. Salamat sa iyong malasakit sa bayan, sir. God knows your good intention is for the future of our next generation. Ito po yung mga komento po ng mga naniniwala po kay General Pokis po. So nananawagan po ito ng mga kasama niya na mga Cavaliers na huwag magpagamit at magsalita laban sa korupsyon. Sir, we have MUP officers, islang for officers who have the rank but can be described sarcastically to be indecisive on the situation which might have involved beyond their control. Before they act, they consistently avoid taking a stance even though the scenario could be viewed already as a spend crisis. Ayan mga kababayan, ano ba mga sinasabi ni General Pokis dito? Ito po kasi yung mga sinasabi ni General Pokis dito mga kababayan. Kasi sinisiraan po nila itong si General Pokis na isa daw pong destabilizers. Yung UPI daw ay nagsusulong na pabagsakin ang gobyerno ni BBM, which is hindi naman daw. So yan po yung mga paratang po sa kanila. So ito po mga kababayan, UPI speaks the people stand, transparent, non-violent, law-abiding. Our fight is not for power, it is for justice. Corruption is the true enemy of the nation. General Browner said it himself, hindi kami bingi, hindi pipi at hindi bulag. The AFP hears the people cry. If demanding accountability is called rebellion, then we are proud to stand on the side of the people. UPI is not here to topple, but to uplift, not to divide, but to unite, not to destroy, but to demand justice. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. So yan po mga kababayan. So merong matindi po dito. Ito po mga kababayan. Sabi po ni Malutikia, ito po Malutikia, Mr. President, if you love the PH, do a hair follicle test. Put it to rest. If not, the ultimate sacrifice is their resign. Ako po mga kababayan ko. Tama, if he is innocent, then he will come like a lion. Ayan mga kababayan, napakatindi na mga banat po ng mga netizen dito. Bakit kasi ayaw magpa-hair follicle test, sabi ng mga kababayan natin, para matapos na ang mga agam-agam. Ano pa sabi dito mga kababayan? I-check na natin yung mga komento ng mga kababayan natin dito. Kasi dinedemand po nila na si BBM ay magpa-hair follicle test na. Para magkaalamanan na. Yan po ang hinihiling ng taong bayan mga kababayan ko. In public, kung malinis, then go for it. Kung okay naman, o di stay on the position. But if not, sabi. Ayan o, sabi o, mga kababayan. Check po natin ang sinasabi dito. He's not thinking well Do it now, BBM. Wala pong kasalanan o crime committed by our president. Hindi po natin siya pwedeng diktahan o
sabihing magpa-test, respect the dignity and privacy of a person. Bakit? Yan ang hinihingi ng taong bayan hair follicle test to prove that he is healthy, sabi ni Tikia. Ano pa sabi ng mga tao? Ang taong bayan ang kanyang boss na nagluklok sa kanya para maging pangulo, kaya dapat siyang sumunod sa panawagan nito. Sabi ni Roger Mercadillo, kung siya lang siguro masusunod, may posibilidad na mag-resign nga. Pero ang pumipigil ay ang mga nakapaligid sa kanya, kasama asawa at anak. Kaya malabo mag-resign yan. Hanggang huli, gagawa yan ng paraan kakampi ang pumalit sa kanya nang nakaligtas sa pwedeng mangyari kung wala na sa power. Philippines need the National Truth Commission now. This is not simply about scandal, not only ICI. It is about the soul of our public institution, the future of the youth, and the credibility of a national leadership. Ayan po mga kababayan, tindi. So ito pa si General Pokis, yung kanyang panawagan dito. Bukas na po ang rally na organisado ng Makabayan Bloc. At ulitin po namin na ang United People's Initiative o UPI ay hindi dadalo sa rally na ito sa dalawang dahilan. Una, napag-alaman namin na merong maghahasik ng kaguluhan o karahasan sa rally na yan. Pangalawa, ang mga karahasan na yan ang gagawing dahilan para magtatag ng civil-military junta, isang pamamaraan ng pagpapalit ng ating panguluhan nang hindi naayon sa ating saligang batas. Kaya sa lahat po ng mga mag-a-attend sa rally, sana mag-iingat po kayo, iwasang masaktan o masugatan. Sa ating pong kapulisan at mga kasundaluhan, malaki po ang tiwala natin na sana gampanan nilang kanilang tungkulin na protektahan ang mga tao na puprotesta o mga realista. Gagawan nila ang kanilang mandato ng naayon sa batas, lalong-lalo na sa saligang batas. Yan lamang po. Mabuhay ang Pilipino. Yan, yung mga nag-rally kasi, puro makakaliwayin mga kababayan. Pag may humalo doon, ibintang na naman sa UPI. Jen, nasa likod ang sambayan ng Pilipino. Sabi naman ni Romeo B. Pokis, either the AFP investigate the foreign funding of the Makabayan Bloc rallies, not us, who serve this country with honor. Nako po mga kababayan ko. Hinamon po si General Browner na imbestigahan nga po ang foreign funding daw ng Makabayan Bloc. Ito yung mga grupo ng mga nag-rally ngayon. Na kunwari nagra-rally pero this is just only a show, mga kababayan. So sabi ni General Pokis, I dare the AFP investigate the foreign funding of the Makabayan Bloc rallies, not us, who serve this country with honor. Di ba, allegedly, pinaparatangan po ang grupo ni Romeo General Pokis ng Air Force na ang grupo ng UPI ay funded daw ng foreign country which is China. So yan po yung binibintang nila na sinisiraan po ang grupo ng UPI. Kaya nag-decide ang UPI not to combine with the rally ng November 30 sa Makabayan Bloc because of the said intelligence na they have to put the UPI in trouble. Na pag nangyari na nagkaroon ng unexpected na event gaya ng panggugulo ng mga terorista, yun na po yung gagawin nilang way para magkaroon ng military junta, which is the government reset. Nang mangyayari, either the president or the vice president ay wala po. Ang gagawin nila si Ramon Ang. Yun po ang iluluklok ng mga ganib na mga buhaya para they put into a jeopardy itong ating bansa, mga kababayan. Ito yung sinasabi ni General Pokis na kanyang nalaman kaya hindi sila sumama sa
rally ngayon. Kasi alam nila mayroong mangyayaring masama. So, sabi naman ni John McRimulya, everything is under control. Pero yung mga nag-rally, kunwari lang ito para kunwari Sara resign, ganun. Pero ang sinisigaw nila, BBM resign, Sara resign. So kalaban din nila si Sara Duterte dito. So pagka ganyan na ang mga sinasabi, alam natin na hindi iyan yung mga tunay ng mga kabayan, na hindi talagang pagbabago ang gusto nilang mangyari. Gusto nilang iluklok yung gusto nila. Alam nyo po, ang sinisigaw nila, Sara resign, BBM resign. Hawak din ng mga kaliwa. Diba, mga kababayan? So, anong masasabi nyo dito sa mga pasabog ni General Pokis, mga kababayan? Ako ay isang piloto. Sasakay ba kayo sa aking eroplano kung ako ay lango sa alak o droga? Ako po, mga kababayan, tindi nito. Ako ay isang piloto. Sasakay ba kayo sa aking eroplano kung ako ay lango sa alak o droga? Libre ang sakay. Nako, wag naman, ayaw ko. So, malaking banat po ito ay BBM kasi si BBM po yung pinaparinggang dito. Di ba si Manang Aimee talagang kumanta ito, yung pasabog niya nung rally ng Iglesia ni Cristo na yung ading ko ay tumitira ng pulburon. So sabi ni General Pokis, ako ay isang piloto. Sasakay ba kayo sa aking eroplano kung ako ay lango sa alak o droga? Libre ang sakay. Naku, hindi ako sasakay kasi alam natin the airplane is not safe because of the pilot na allegedly ay lango sa alak or droga. I doubt it kung I can go with the pilot to ride in that airplane, mga kababayan. O kayo ba? Kaya nyo ba? Diba? Okay po. This is The Wonders Philippines. Isang like po, isang share, at isang subscribe. Salamat po sa mga suporta nyo, mga kababayan ko. Transparency for a better democracy, for a better Philippines. Mabuhay po. So, sabi ni Romeo Pokis, BBM, if you love the country and if you are innocent, do a hair follicle test. Sabi ni Malitukia. Okay po? Salamat. Mabuhay po.